Kahit nasa inyo pa ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan, subalit ay iyong kalusugan ay bumabagsak. Baliwala ang mga ito. Sapagkat sa kahulihan o ika nga, in the long run, ang iyong matibay na sandigan ay ang iyong abilidad na magkaroon ng malusog, malakas na pangangatawan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tingin. Isang mapagpalang araw po ang aking ipinaabot sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kung saan man po kayo naroroon, narito po ang inyong programang Simula, Usapang Senior, at ito po ay para sa ating lahat. At ito po ay magandang kasama at kaibigan, at kung saan man kayo, ano man ang inyong ginagawa o saan man kayo ngayon, nais ko po kayong anyayahan sa isang oras ng talakayan para sa mabubuting mga payo at higit sa lahat, mabubuting kaisipan para po mapanatili natin ang ating buhay na masaya, malusog at kapaki-pakinabang. Ako po si Doc Rome Barrios at ang programang ito ay sumasa inyo kapag araw ng Huwebes at Linggo. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa AWR 89.1 FM. At nais kong muling i-welcome kayong lahat, lalo tigit dyan sa aming mga kaibigan sa Ibayong Dagat, sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po, Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA din po. Welcome. At ang ating mga kaibigan na masugid, nais ko muling banggitin ang inyo. Kami po ay natutuwa at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-connect sa amin at nais namin i-welcome kayo na sana ay ang akin lang pong kahilingan ay hindi po namin nalalaman ang inyong mga pinanggalingan, pero yung inyong, ang inyong address o inyong kinalalagyan, pero nais ko pa rin kayong batiin. Katulad ni Luz Pusing, welcome. Si Lucy Kiabang, welcome sa ating program. Si Ging Gloria Martiliano, kumusta po kayo? Mary Grace Acosta Ulpindo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag po kayo mag-alala, mahal na mahal tayo natin, Panginoon. At nandun din, nais ko rin batiin si Erlinda Basilisco. Tuloy po ang ating pagtunghay sa ating magagandang mga ideya ngayong araw na ito. Nais ko rin banggitin si Gracia Day, Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Gayon din ang aking kaibigan from Ohio, USA, si Zenny Moser. Welcome, Ma'am Zenny. At ang aking kaibigan dito naman sa ating bayan, dito sa Tangalan, Aklan, si Darlene Ojero. Welcome po sa inyong pakikinig. At of course, yung ating regular na ating mga textmates, si Inday Oñate, at gayon din si Bel Pabunan, Lioby Cabañez, Rebecca Evora, Leti Sampang. At nais kong banggitin yung aking just the other day, ay nais kong banggitin ang aking kaibigan from Canada, si Rose
arrogante. Welcome sa ating program Simula Usapang Senior. At ito pong programang ito ay bukas po para po sa inyong mga mensahe. Pwede nyo kayong mag-request, pwede rin po kayong magbigay ng inyong pagbati, okay? At higit sa lahat, prayer request. Meron po tayong patuloy na tinatanggap na mga kahilingan. At higit sa lahat, pag meron kayong mga katanungan o may mga suggestion kayo, ano yung mga payo na may bibigay nyo, ay welcome na welcome po kayo. Ang ating numero ay bukas para sa lahat, 0976-200-6428. Ulitin ko po, 0976-200-6428. Diyan lang po. At don't forget to like our channel, our Facebook and YouTube channels. Ayan po. Sundan po ninyo yung pati ating mga past episodes. At ngayon po ay pag-uusapan natin, simple lang, no? Alam ko na abala kayo rin, paminsan-minsan, at kung magkaminsan nagre-relax lang, mag-usap po tayo ng isang relax na bagay. At ito yung tinatawag natin na paano natin ma-charge o mapapanatili, no, na malusog at malakas ang ating pangangatawan. Kasi po kailangan natin 'yan dahil lalo na hindi ko na sinasabi na pang old age lang. Actually kahit ano pong edad natin ngayon, ang pinakamatibay nating sandigan o tinatawag nating pillar sa buhay, no, yung pinaka-poste natin ay yung ating pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Tama po ba? At kahit nga po gaano kayo tinatawag natin ay financially stable. O yan. Ibig sabihin, wala kayong problema sa financially. Pero kapag ang ating kalusugan, sinasabi nga, if our health fails, ay mawawala po yung ating tinatawag na freedom. Ano yung freedom na yun? Freedom to live peacefully, happily, and longer and longer. Ayan. Ayan po yung kailangan natin, yung malusog na pangatawan. Okay? Ayan po ang pag-usapan natin. At higit sa lahat, ano pa ang sekreto ng paano manatili tayong masaya, hindi tayo malungkot kahit merong mga sumapit na hindi mabubuti mga experience, no, o yung mga bagay sa ating buhay. At pag-usapan natin yan mamaya, meron magandang payo sa atin. At patuloy natin ring pag-uusapan yung tungkol sa mga pagkain. Okay, balik tayo sa ating nutrition, no, na makakapag-recharge talaga sa recharge or supercharge. Wag na natin i-recharge, i-supercharge natin. Ibig sabihin, palakasin pa natin ang ating kalusugan. Diyan po ang ating pag-uusapan. So, diyan lang po kayo, magbabalik agad ang Simula Usapang Senior. Ito po ang programang Simula Usapang Senior at ako pong inyong lingkod, Rome Barrios, na patuloy na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11, dito lamang sa AWR 89.1 FM. May isang manunulat, actually siya ay health professional, ng pangalan ay Andrew Kate. Okay? Si Andrew Kate ay nagbigay at nais ko ibahagi sa inyo, nabasa ko yung kanyang sinulat na 6 ways to supercharge your health. Okay? 6 na bagay daw para talagang lubusan nating mapalakas, supercharge ang ating kalusugan. May 6 na bagay po siyang sinabi. Ready na ba kayo? 6 lang yan, tatandaan nyo. Siguro hindi naman natin malilimutan yan dahil kahit gaano tayo kabisi, ilagay lang po natin sa ating puso at gayon din sa ating isip. Okay, ready tayo sa number 1.
Ang sabi ni Andrew Tate, bawat araw-araw, no, ay merong mga lumalabas na mga ah, findings. So ito yung mga pag-aaral, no? At ito nga yung gusto niya ibahagi sa atin, yung mga 6 na na natuklasan, no? Ayon sa pag-aaral na magpapalakas talaga ng ating kalusugan. At tingnan nyo, meron rito napakagandang bago, no, na palagay ko ay magkakaroon tayo ng panibagong pananaw pag dumating dito sa ikatlong payo, no? Ito ay base sa research. Itong 6 na po ito. Itong 6 na mga bagay na ito. Ang una, okay, number 1, take 10,000 steps a day. Okay, natandaan nyo, 10,000 steps a day. Kasi sabi niya, a recent study has looked at what would happen to overweight, inactive people if they accumulated 10,000 steps daily. Pinag-aralan nila yan for 8 weeks. Okay. So the results were astounding, including, ito yung mga naging-resulta, lowered blood pressure, o yan. Sumunod ay improved glucose tolerance. Okay. So improved glucose tolerance reduces the need for insulin, which helps prevent fat storage short-term and diabetes long-term. Okay. Kaya kapag tayo raw ay humahakbang ng 10,000 steps daily, paano masusukat yan? Merong mga ginagamit ang mga ibang mga tao na tinatawag na pedometer. Yon, doon nasusukat. Pero ang tansya, no, kung tatantyahin na natin without the pedometer, yung pangsukat, ay at least daily may 1 hour kang exercise at saka walking. Ayun, at least 1 hour daily. At saka yung 10,000 steps na yun, ayun po ay for the whole day na yun. Kaya dito po, sinasama dito yung mga bagay din na ginagawa natin. So, this include movement in your day, such as standing while talking on the phone. Ibig sabihin kapag tayo nakipag-usap, sa halip na nakaupo tayo o naka-rest lang tayo sa isa o nakahiga tayo o sandal tayo, tumayo na po tayo para habang tayo nakipag-usap, kumikilos tayo. At gayon din po yung using the stairs instead of the elevator. Ito yung para sa mga manggagawa o yung mga empleyado na sa halip na mag-elevator, subukan nyo maglakad at sa paglipat ng kwarto o kaya paglipat ng isang opisina, pupunta kayo, gamitin na po ninyo yung inyong mga legs, okay? Or, sabi ba dito, walking to the next office rather than emailing. Ito rin para sa opisina, sa halip na i-email mo, di ba? Nakaupo ka lang, email. Ang maganda, pwede kang lumakad at iabot mo, okay? Or face to face, yung concern mo, iharap mo. At sige sa lahat, or going for short walk on your break. Yan. Pag habang may panahon, lalo na sa break time, maglakad po. Kaya yan po yung nais na alam sa atin based on research na kailangan natin at least 10,000 steps a day. Okay. Number 2. Okay? Ito ay don't think of it, just do it. Sabi rito, ito yung exercise. Kaya when contemplating what you might do for exercise, a new study suggests that the best strategy is to get into it right away rather than thinking about it first. Kung pag-iisipan, paano kaya exercise ang gagawin ko? Pupunta ba ako sa gym? Maglalakad ba ako? Mag-edya? Wag na po, basta
lumabas na kayo, gawin nyo na. Kung ano pa man ang iniisip nyo, basta mahalaga, gumagalaw kayo at kikilos nyo yung iyong buong katawan. No? Ayun po. So, exercise number 2. Number 3, ito yung sinasabi ko na kagilagilalas na research na bago. Ito ay para matutuwa ang yung mga chocoholics. Ano tawag ito? Yung mga tao mahilig sa chocolates. Sabi dito, researchers have discovered that people who eat dark chocolate, take note, it's dark chocolate, may reduce their risk of heart disease and deep vein thrombosis. Okay, yung mga tao raw na kumakain ng dark chocolate, okay, ay nababawasan ang risk, no, para magkaroon ng sakit sa puso at saka yung vein thrombosis. Yung vein, yun po yung mga pagbabara ng mga ugat. Okay. Bakit? Okay. Dark chocolate is rich in flavonoids. Okay. Take note of that word. Flavonoid, which raise the level of antioxidants in the blood and help counteract free radical damage. Yun. Kaya yun po yung, kasi nga di ba yung mga free radicals tayo sa katawan, ayun yung nagda-damage ng mga tissues natin, pumupunta sila para kainin yung ating mga tissues, yung mga nutrients natin sa katawan. Ito raw, pagka nagda-dark chocolate ka, nababawasan yung damage na ginagawa ng mga free radicals na nagiging sanhi ng ating mga karamdaman. So, this protects the cardiovascular system by reducing the risk of blood clotting and dilating vessels. Yung ibig sabihin, niluluwagan niya, no? Yung blood vessels natin, which allows a better flow of blood. Ayan. So, dark chocolate. Ngayon, ang question kasi ngayon, number 1, sa dark chocolate, ay dapat tingnan natin daw yung label ng dark chocolate. Kasi minsan, may mga nakalagay dark chocolate, pero minsan 20-30% lang ang talagang dark chocolate doon. Ang tingnan daw natin ay dapat 75% plus up. 75 to 80, 90, dapat yung dark chocolate content. Hindi po yung dark chocolate na hinalo lang sa ibang klase ng chocolate. Tandaan po natin, ayan po yung mahalaga dito sa pag-aaral na ito. Other studies show, okay, that flavonoids, ito yung makukuha sa dark chocolate, have antibacterial, anti-inflammatory, anti-allergenic, and antiviral properties. So, di ba? Napakahalaga yan. Ayan lahat yung panlaban talaga sa mga karamdaman. So, the flavonoids in chocolate were identified as fast-acting and appear to give the same blood thinning. Di ba pagka, naalala ko kapag may sakit sa puso, ang pinaano nila kasi yung para lumabnaw at makablow yung dugo ng maluwag at saka smooth, ay binibigyan nila ng aspirin. Yung dark chocolate pala parang may ganong epekto, no? Yung flavonoids na yun, nagpapanipis ng thinning ng ating blood. Okay? Kaya which could help reduce the incidence of deep vein thrombosis para hindi magbara yung ating mga ugat. Ayan po. Dark chocolate has been shown to contain twice the levels of antioxidants of milk chocolate, while white chocolate contains no antioxidants. Okay? Kasi yung milk chocolate, meron din yung flavonoids pero kokonti. Unlike na sa dark chocolate, talagang mataas ang flavonoids. Okay? So yan po. Bago yan sa pag-aaral. Ang sumunod na number 4 na tayo, no, na findings sa research ay yung weight loss for arthritis. Survey findings have revealed that people with knee, foot, and ankle problems tend to weigh more than people who don't. Ayan. Kasi nga yung mga tao na nagsasuffer ng mga sakit sa buto, no, yung mga
Katulad niyan yung sakit sa tuhod or osteoarthritis or foot and ankle problems ay yung mga tao na overweight. Kaya ang payo sa atin, being overweight, particularly the extra load from excess body fat on the knee joints, is linked to the early development of arthritis. Yan. Which is common in older people. It seems that if you gain weight, your knees, feet, ankles will suffer the consequences. However, losing just 2 pounds of body weight reduces by 4 pounds of load placed on the knee joints. Kaya napakahalaga yung pagbabawas ng timbang. Pagka pala nagbawas tayo ng 2 pounds no, ng body weight natin, 4 pounds ang equivalent na naaalis natin sa weight natin. O na yung bigat, no, na naaalis, 4 pounds yung bigat na naaalis sa ating mga buto, no, kasukasuan. So, if someone takes 10,000 steps a day, di ba, yan ang requirement natin, now recommended for weight loss, that would equal 88,000 pounds less compression weight on your knees each day. Yun. Kung nagte-10,000 steps ka daily, o yan daw, ilan daw nawawala? 88,000 pounds. O, di ba? Nababawas sa hirap ng ating mga tuhod at mga ankle at ating paa. Yan. Napakagandang findings yan. So, itutuloy po natin. Meron na po tayong 4, no? Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. Diyan lang po kayo. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Ito po ang simula, Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at pinag-uusapan po natin ang mga 6 na mahalagang bagay para lubusang lumakas ang ating mga kalusugan. Okay, para sa kalusugan. Meron na po tayong binanggit na 4. At ang pang-5, okay, nasa 5th research na tayo. 2 na lang natitira. Activity cuts Alzheimer's risk. Yan. Ito yung isa sa mga degenerative disease na talagang walang cure, itong Alzheimer or dementia, di po ba? Pero sabi rito, staying active both mentally and physically may reduce the risk of Alzheimer's disease according to recent research. Alzheimer's can progress slowly or quickly but always robs sufferers of their memory and eventually their ability to care for themselves. So a new study found the odds of developing Alzheimer's were nearly quadrupled, meaning 4 times, no? 4 na beses in people who were less active between the ages of 20 and 60. Kaya ilang taon na po kayo ngayon? Sabi rito raw, nagiging 4 na beses ang posibleng pagkakaroon kapag naging hindi active from ages 20 to between 20 to 60. Kaya kung kayo po ay wala pang 50 or 60, magpakalakas na po tayo ngayon. Ibig sabihin maging active na po tayo. Kaya this was true regardless of the type of activity, although spending time in intellectual pursuits appeared to be the most beneficial. Another study found that people in middle who exercise at least twice a week lang, had about 60% reduction in risk of suffering from dementia. Exercise included walking at least 10,000 steps. Yan, diba? Kaya yung 10,000 steps natin na payo sa atin, yung number 1 natin, study, talagang mahalaga yan every day. Okay.
Ayan po. So kung gusto natin maiwasan yung sakit ng memory loss or panghihina ng paggana ng ating isip, ay kinakailangan mag-exercise po tayo. Magkaroon tayo ng activity physically. Of course, kailangan din natin yung intellectual at saka mental. Para naman ay na-exercise. Nagme-memorya tayo, nagbabasa tayo, at kinakailangan meron tayong gumagamit din tayo ng mga logic at saka mga decision making para po ma-exercise. Napakaganda. So, that's research number 5, activity cuts Alzheimer's risk. Okay, next. Nandito na po tayo sa ika-6 at ito yung, alam ko, very familiar tayo. Ito yung low glycemic index diet better than low fat. Diba kung minsan ang iniiwasan natin yung taba, no, sa pagkain, ang pinakamahalaga raw po yung glycemic index ang tingnan natin kinakailangang mabababa. At alam natin, okay, when foods are digested and broken down, they are absorbed into our bloodstream at different rates. The glycemic index or GI ranks food on their ability to raise blood glucose levels. It's helpful to know that the speed of glucose release and absorption because of the hormone insulin. And the body releases insulin to control and store glucose, helping reduce blood glucose levels. And it is important for weight control. Insulin triggers your body to store fat. Foods that triggers your body to store fat, sabi rito, release glucose slowly. So, at sinasabi pa rito na low GI food or glycemic index foods are more filling provided sustained energy. Okay. Kaya the GI classifies carbohydrates more accurately than calling them simple or complex. For example, the rice. Alam natin rice ay once thought as a complex carbohydrate is absorbed faster than honey, previously known as a simple carbohydrate. So research shows that low GI or glycemic index diet can be more effective than low fats diet. Kaya wag mo na, mas effective po na bantayan natin yung glycemic index na makukuha lang natin yan sa lahat po yan sa halaman, sa gulay, sa prutas, sa nuts, at saka yung whole foods, no? And sabi rito, while it can be difficult to keep low-fat eating palatable and interesting over a long term, a low GI diet encourages you to eat good fats, such as, may mga fats natin sa gulay at sa prutas, avocado, olive oil, na yan ay which add taste and flavor. So, ayan po yung mga researches na huling researches na napag-aralan o naging katunayan na para mapangalagaan natin, no, o supercharge our health. Number 1, okay, 6 po sila. Take 10,000 steps a day. Oh, di po ba? Kayang-kaya naman gawin yan. Hindi naman po yan mahal siguro, no? Exercise. Ito po ay mga practical. Don't think it. Just do it. Okay? And then, dark chocolate, a healthier choice. Okay? Gandang findings na yan. Pero ingat po tayo kasi baka merong hindi tamang chocolate na makain natin, okay? Weight loss, ayan, for arthritis, para po makaiwas sa mga arthritis. Babaan po natin ating mga timbang. Activity cuts Alzheimer's risk. Ayan, para maiwasan ang Alzheimer's or dementia, kumilos po tayo. Mga gawain, dapat physical. And
low GI diet or glycemic index diet is better than low fat. Ang bantayan po natin yung makinakain natin na mababa ang glycemic index. At pagka yun po ay na-maintain natin, meaning vegetarian diet or plant-based diet, maganda po yan para po sa ating buong pangangatawan, buong kalusugan natin. So, sana po ay matutunan tayo sa ating pinag-aralan. Magbabalik po ang simula Usapang Senior. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang puso ko'y umaawit ng labis na ligaya pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko nasa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. At ating pong pinag-uusapan ngayon para sa ating senior wellness ay ang tungkol sa ating pagkakaroon ng matibay na sandigan bilang mga senior. Ayan po. Kasi after age 60, okay? Ano po, nagkakaroon na po ng mga pagbabago, okay? Naranasan natin yung karamihan sa ating mga senior na may pagbabago o pagbabagal sa ating pangangatawan. Okay? Kaya po, ang pinakamahalaga rito ay alagaan na natin, simulan na natin ngayon. Kasi kahit na nasa atin pa raw yung financial security, lahat ng kayamanan o lahat ng pera
At ang kailangan ng katotohanan ay kinakailangan na magkaroon tayo ng kalakasan ng katawan para magkaroon tayo ng tinatawag na independence o karapatan na mabuhay ng masaya at masigla, no? At masaya at mahaba. Okay. Kasi kahit na raw mahal na mahal tayo ng ating pamilya, okay? Kahit na tayo ay alaga nila, ang totoo niyan ay ganito. Pakinggan natin ito mga senior citizen. Totoo niyan, hindi naman sila ang mag-exercise para sa atin. Kahit na mahal tayo ng mga yan. Hindi rin sila ang kakain na malulusog na pagkain para sa atin. 'Di ba? Tapos sabi rin ay hindi rin sila yung magpapatigil na ating pagtanda. Ibig sabihin, hindi rin silang makakatulong sa atin para manatili tayo, no, na hindi tayo nanghihina, no, habang tayo'y nagkakaedad. Ang mga responsibilidad na yan ay atin po. Tandaan natin yan. It's our responsibility, entirely our own responsibility. Kaya kahit mahal na mahal tayo nating mga mahal sa buhay, ating mga anak, pamilya natin, sabi rito, they may not have the time, energy, hindi lagi, no, na meron silang panahon sa atin. Kaya ang pinakasabi rito, mahalaga natin dapat gawin ay alagaan natin ang ating sarili ngayon na, no? I-invest na natin kung ano man tayo ngayon. Huwag na po kayo mag-isip kung ilang taong kayo, pero kung ano man na ating kalagayan ngayon, mag-start na tayo. Invest na tayo. Sabi rito, if you want to maintain independence, kailangan you have to control your health. Not tomorrow, not next year, but now. Ngayon na po. Kaya hindi naman dapat tayo kailangan i-train na parang athlete, no? Para lumakas. Ang kailangan lang natin ay disiplina natin ating sarili na everyday, katulad na ating pinag-aralan kanina, yung how to supercharge our health, yung mga exercise, yung 10,000 steps, yung mga pagkain na mababa ang glycemic index, no? At ano pa ba yung pagbabawas ng timbang. Ano po yan? Very practical po yan. Kayang-kaya natin. Hindi tayo kailangan gumastos pa. Kaya kailangan natin, we have to move our body every day, eat food that will fuel instead of harm. Hindi lang po para tayo mabusog. Pag kumakain tayo, kumakain lang tayo para tayo mabusog lang. Hindi po. Para po tayo maging malusog. Hindi po yung kakain natin na later on magiging sanhi ng karamdaman. Kaya tamang pagkain po. Kaya sabi rito, because at the end of the day, sabi rito, isa pa pala, kailangan natin daw, sabi, take your check-up seriously. Kailan po kayo huli nagpa-check up sa manggagamot? Kahit po wala kayong nararamdaman o wala kayong complaints sa inyong kalusugan, dumalaw po kayo sa inyong doktor, no? At mag-consult, mag-check up, no? And make it serious kasi pagka may sinabi siya, dapat pangalagaan nyo kaagad at bigyan ng atensyon kaagad, no? Kapag lumala. Okay? At ang lahat ng ito, yung pangangalaga sa ating pangatawan, ay gagawin natin dahil, sabi nga, hindi sa ano pa mang dahilan, dahil sa kahuli-hulihan, ang tanging magiging matibay nating sandigan o yung ating pillar ay yung ating pagkakaroon ng malakas, malusog na pangangatawan. Wala na pong iba. At higit sa lahat, pag tayo'y malusog, magiging masaya rin po ang ating mga mahal sa buhay sapagkat nakikita nila ang magandang biyaya ng Panginoon sa atin.
na tayo ay kailanman ay hindi pinababayaan ng Panginoon at hindi sila na nagkakaroon ng worry sa atin. Kaya magandang regalo po yan. Kaya ayan po, at the end of the day, sabi nga gano'n, ang tangi nating masasandigan ay yung ating pagkakaroon ng masaya, malusog, at malakas na pangangatawan. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. May isang babae from China na mula nang mawala yung kanyang kaisa-isang anak, no? Nang mamatay, ay nagkaroon na siya ng depresyon, hindi na naging normal yung kanyang kalagayan sa buhay, nagiging malungkutin, laging nag-iisa. Kaya minsan ay na-realize niya na kailangan ko ng magbago. Ano kaya ang sikreto para maalis ang aking kalungkutan at saka mga depresyon na nararanasan? Pumunta siya sa isang spiritual counselor. Pumunta siya. At sinabi niya yung kanyang suliranin. Meron pa po bang paraan para malimutan ko po ang aking mga kalungkutan o yung mga hindi mabubuting bagay na dumating sa aking buhay? At sinabi sa kanya ng kanyang tagapayo, meron tayong magagawa. At gusto ko ganito ang gawin mo. Kaya tinuruan siya kung ano ang pwede niyang gawin. Sabi niya, ang gusto kong gawin mo, kumuha ka ng mga buto ng mustasa sa mga bahay na pwede mong dalawin na walang mga suliranin. Okay. Ang ibig sabihin, dumalaw ka sa mga bahay at tingnan mo ang kanilang kalagayan. At pag wala silang suliranin, kumuha ka ng buto ng mustasa, humingi ka sa kanila. Ngayon, ginawa nga na itong babaeng ito yung payo sa kanya. Kaya lang, lahat ng puntahan niya, puro may suliranin. Sabi niya ganun. Sorry, sabi, hindi itong tamang bahay na puntahan mo dahil napakarami namin suliranin. At ang madalas niyang kinikwento sa kanya, sinasabi sa kanya yung kanyang mga suliranin nila. At napakarami. No? At ang ginagawa lang niya, pinakikinggan niya. So, maraming bahay siyang dinalaw at talagang nahirapan siyang maghanap ng buto ng mustasa. Kasi lahat ng bahay na pinuntahan niya ay merong mga suliranin. Kaya ang ginawa na lang niya, pinakikinggan niya at kung magkaminsan, kung matutulungan niya o mapapayuhan niya, ginagawa niya. Kaya ayun na naging bahagi niya, no? Umikot siya sa kanyang kapaligiran, no? Mga tahanan. At nakita niya na wala ni isang tahanan ang walang problema. Okay. Kaya nung bandang huli, sumuko siya, bumalik siya sa kanyang tagapayo. Sabi niya, "Sir, tama pala. Wala palang tao na walang problema. Hindi pala ako nag-iisa." Kaya sabi niya, "Alam mo sir, ang aking ginawa, pinakinggan ko na lang at tinulungan ko sila sa mga suliranin nila. At doon," sabi niya, "nakakuha ko ng magandang solusyon sa aking suliranin." Sabi niya, dahil sa aking nais na tulungan at pakinggan ang kanilang mga suliranin, ay nalilimutan ko yung aking sariling suliranin. Napakaganda pong payo yan sa atin, na kung gusto natin maging masaya, malimutan natin ang ating mga, sabihin natin ng mga reklamo natin sa buhay, o ating mga nagpapagulo ng ating isip. Alam nyo, subukan yung
tumulong sa kapwa. Makinig kayo sa kapwa, tulungan nyo, at mapapansin nyo, habang tinutulungan nyo o nire-resolve nyo yung kanilang problema, pati ang iyong sarili, ay nasusolusyonan mo rin ang iyong sariling problema. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Papurihan po natin ating Panginoon at tayo ay dumako na sa ating pananalangin. Nais ko pong sabihin sa inyo na ang ating programa ay bukas po para po sa inyong mga kahilingan. At wala kayong dapat gawin kundi tumawag lamang sa 0976-200-6428. 0976-200-6428. At amin pong malugod na i-entertain ang inyong mga kahilingan. Tayo po'y mananalangin at na yung dati nating kahilingan, yung ating list of prayer requests ay atin pong uulitin. At kung kayo po ay merong mga natatandaan, nais ko pong hilingin na kung maaari ay isama po ninyo sila sa inyong mga personal prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng langit at lupa, ang may-ari ng lahat ng mga bagay, pati ang aming mga buhay. Pinupuri namin ang inyong dakilang pangalan. Salamat po sa pagkakataong ito na muli narito kami na inyong mga anak na sumandaling tumitigil upang lumapit sa inyong dakilang harapan. Sa oras na ito, tanging-tangi itinataas namin ang inyong dakilang pangalan sapagkat magpakailanman ang inyong pag-ibig at mga biyaya sa bawat sa amin. Araw-araw ay hindi nyo kami nalilimutan at tinutustos ninyo ang aming mga pangangailangan. Nais namin, Ama, na ibalik ang lahat ng papuri sa inyo sa aming buhay at kalakasan at magagandang mga karanasan na aming nararanasan araw-araw. Nais din namin, Ama, una sa lahat ay ihiling ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala na aming nagagawa sa tuwi-tuwi na laban sa inyo. Alisin po sa amin ang aming selfishness. Alisin din sa amin ang aming mga pagdududa. Alisin sa amin ang pagwawala namin ng tiwala, lalo tigit sa inyong kapangyarihan. Panginoon, nais namin linisin niyo kami upang maging karapat-dapat kami sa aming pagtawag sa araw na ito. Salamat po sa inyong anak na si Jesus na ibinigay sa amin at kami ngayon ay nakakalapit sa trono at nakaluklukan ng aming Amang Diyos. At sa oras na ito, narito po ang mga pangalan na nais namin idulog sa inyong banal na harapan. Humihiling ng inyong kagalingan at mapatnubay at mapagpapala sa kanilang mga gawain. Pagpalain po si Ver Arrogante na sana ay patuloy siyang lumakas sa pananampalataya sa inyo. Si Magdalena Ferry, ang kanyang gawain ng evangelism, tulungan po siya na sa kasalukuyan
ay patuloy siyang gumagawa upang marami pang kaluluwa ang makarinig at higit sa lahat tumanggap ng inyong mga pagpapala at mga pangako, especially ang buhay na walang hanggan. Narito ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Si Nelson Ganyola, si Edwin Macapagal, si Baby Sian Lamar, gayon din si Brother Edwin na may karamdaman ngayon. Nais din namin ilapit si Sarah Dugmok at ang kanya anak na si Desiree Mariveles. Pagalingin sila, Ma. Tulungan si Maricar Bartolome, Samantha Jordan Ocasla. Gayon din ang aming kaibigan si Waylene Lorenzo at Gemma Molina. Nais ko rin amang ilapit sa inyo ang aming kapatid na si Brother Benny Filomeno ng ang nasusulat na Kamenong Legacy Ministry. Nais namin amang patuloy niyong tulungan siya sa kanyang mga karamdaman at patuloy siyang bigyan ng kaginhawahan at mabuting pakiramdam upang patuloy siyang makapaglingkod at makagawa para po sa ikasusulong ng inyong gawain. Tulungan ang kanyang tahanan, ang kanyang may bahay na si Sister Neneng, palakasin sila, Ama, at gamitin sila na patuloy sa paglilingkod at pagtatapos na inyong gawain. At naisin namin ilapit sa inyo ang iba pa naming kapatid na merong mga kahilingan, si Magdalena Ferry, ang kanyang evangelism effort at gayon din ang mga gawain ng inyong AWR 89.1 FM. Tulungan ang mga tao sa likod nito at maasa kami, Ama, na ikaw ang siyang patuloy na mangunguna sa lahat ng aming mga gagawin at lahat ng karunungan ay magmumula sa inyo lamang. Tulungan ang bawat sa amin na patuloy kaming maging tapat at patuloy kaming gumagawa lalo tigit sa pagpapabanal ng aming mga buhay at pagpapalakas na aming pananampalataya habang kami naghihintay na inyong ikalawang pagparito. Ang lahat na ito hiniling namin at inaasahan namin tatanggapin alang-alang sa matamis na pangalan naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Tandaan po natin na ang ating tanging sandigan sa kauli-hulihan or in the long run ay ang ating abilidad para mapanatili natin ang ating malakas, masigla at masayang buhay. Kahit po wala na tayong mga iba pang bagay sa buhay natin, ang malaga, meron tayong pananalig sa ating Panginoong Hesus. Nais ko pong pasalamatan kayo sa ating inyong pakikisama sa ating programa dito sa Simula, tuwing Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At nais ko pong pasalamatan din ang mga tao sa likod ng programang ito. Si Pastor Nerio Carranza, ang aming AWR Station Manager. At gayon din si Andy Joaquin. Salamat din kay Jonah Bayog, thank you. At si Reza Nabor, Wilmer Estrito, at higit sa lahat si Irene Asidao. Nais ko pong sabihin sa inyo na naging kapakipakinabang po ang aming programa sa araw na ito dahil naandyan kayo. Ako po si Doc Rome Barrios na lagi nagsasabing ang biyaya at kapangyarihan ng Panginoon ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa.
lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po hanggang sa muli. God bless everyone.